Sinabihan ka na dati ng iyong doktor na may polycystic ovarian syndrome kayo, ngunit medyo nakakalimutan mo na at hindi mo masyadong pinapansin. Ngunit, bakit important ba na ma-manage yung polycystic ovarian syndrome nyo? Ito ay dahil nag-i-increase ito ng chance ng irregular menses and infertility, pregnancy complications, including miscarriage, metabolic problems including obesity, diabetes, hypertension, and cholesterol problems, all leading to cardiovascular problems, and nag-i-increase ito ng risk for endometrial cancer. Kaya mas maigi mag-follow up sa iyong doktor for monitoring ng possible complications and para malaman natin kung anong pwede gawin. Now, ano ang top 2 things you need to do pag kayo ay may polycystic ovarian syndrome? Una, ang pinaka gusto namin mangyari ay magkaroon kayo ng weight loss. Pangalawa, dapat mag-monitor ng mga complications ng polycystic ovarian syndrome. So, pag tinanong mo ako, Doc, what is the one thing I can do? Such by doing it, everything else will be easier or unnecessary para sa PCOS ko. Ang sagot ko niyan ay weight loss. Dahil pag kayo ay nabawasan ng timbang, majority ng simptomas at komplikasyon ng PCOS ay nababawasan o kaya nawawala. Now, alam ko, mahirap ito gawin. It's easier said than done. At hindi mo lahat kasalanan yan. Dahil pag kayo ay may PCOS, ang body nyo ay wired talaga na mabilis mag-gain ng weight at mahirap pumayat. Kaya pag kayo ay isang relative na nanonood nito at may kilala kayong may PCOS, please lang maging mabait tayo sa kanila at huwag nating sabihin na tumataba ka na, kain ng kain ka kasi. O tignan mo, sumisikip na yung damit mo. Yan kasi, nakahiga ka lang buong araw. Tignan mo si Julia, ang payat, gayahin mo kasi. Uy, tumataba ka na naman. Hindi ka nakakatulong. Sa halip na sabihin mo yun, yayain mo na mag-walking o kahit anumang exercise. Mag-grocery kayo ng masustansyang pagkain. Magluto ka ng masustansyang pagkain. Yayain mo siya na pumunta sa doktor. Mag-plan ahead kayo sa healthy food na kakainin nyo at sa mga exercises na gawin nyo. Huwag kang magdala ng mga matatamis na chocolates, processed snacks, and processed food sa bahay. Lead by example. So, paano dinadiagnose ang polycystic ovarian syndrome? So, kailangan ng 2 out of 3 criteria. So, unang criteria ay pag may irregular menstruation. Pangalawa, evidence na mataas yung testosterone. Pwede ito based on symptoms like severe acne or hair sa areas na usually present lang sa lalaki at hindi sa babae. Pwede din through blood exam ng testosterone mismo. Pangatlo, through ultrasound na merong polycystic ovaries. Ang ibang simptomas ng PCOS ay hair loss, weight gain o mahirap pumayat at mabilis tumaba. Mas maigi magpatingin sa iyong doktor for proper diagnosis and management.